Kaugnay po sa usaping bakuna na yan, makakasama natin ngayon umaga ang hepe ng Food and Drug Administration upang bigyan tayo ng update sa aplikasyon ng mga COVID-19 vaccine sa bansa. Magandang araw po sa inyo, FDA Director General Eric Domingo. Yusek, good morning. Ay, magandang umaga, Yusek Rocky. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Yusek, kamakailan po inaprubahan na yung emergency use authorization ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at pagkatapos ng ilang araw ay lumabas naman ng balita po yung pagkamatay ng ilang nakakatanda sa Norway na nagtamo raw ng malalang side effects sa nasabing brand na bakuna. Ano po yung nakitang side effects sa mga matatanda sa Norway? Well, sa ngayon po sa Norway, nagkaroon sila ng konting revision dun sa kanila pong patakaran sa pagbabakuna dahil ginamit po nila ito dun sa talagang matatanda na maraming sakit at nahihina na, including some terminally ill individuals. So parang ang mangyayari lamang ng po ay mag-iingat na dun sa mga very elderly, lalo na po yung mga more than 85, 90 years old, at saka yung very frail na, yung pong talagang marami ng sakit at mahina na po ang katawan. Yusek, may pagkilos po bang gagawin ng FDA dito, lalo na nagdududa po, hindi natin maalis po yun mga tao sa efficacy ng mga bagong tuklas na bakuna? Well, kami naman po ay nakipag-ugnayan na sa Pfizer para nga po pag meron lumabas na po ang resulta ng mga pag-aaral, ay ba-update po tayo. Ito naman po ang maganda na hindi tayo yung pinakaunang gumamit. No? As of this time, 7 milyon na po ang nabakunahan ng Pfizer at ang una pong naging pagbabago ay unang-una doon sa mga may severe allergies. No? Magiging maingat tayo at hindi babakunahan yung talagang may history ng severe allergies. At ito nga po ngayon yung pangalawa na yun nga pong masyado ng matatanda at mahihina ang katawan ay hindi po maaaring bigyan ng bakuna nito. No? Pero aside from that, ang maganda naman po at least maiiwasan na po natin ang mga problema na ito kapag nagkaroon na ng rollout dito sa Pilipinas. Opo, Yusek, dumating na po ba daw yung resulta ng phase 3 clinical trials ng Sinovac at kung may EUA na rin ba ang China sa kanila for public use and exportation? Yusek Rocky, as of now, wala pa. No? Ang sabi naman nila, sumulat sila sa amin at sinabi na magko-comply sila sa requirement at isasubmit nila yung kanilang dokumento. So as of this time, hindi pa po nila binibigay sa FDA, pati po yung EUA for general use ay hindi pa rin po naman nila binibigay sa amin. Opo, may mailalabas kaya na EUA nila bago dumating daw po yung unang batch na kanilang bakuna na inaasahan ngayong February at kung hindi aabot, pwede po ba daw itong harangin ang pagpasok ng bakuna nila sa ating bansa? Well, yung EUA nila talagang depende kung gaano kabilis nila maipadadala yung kanilang mga datos. At kapag naman sila ay tinanong natin, halimbawa ng mga clarification, kung gaano kabilis din sila sasagot. At kung gaano din kabilis makukomplete lahat ng requirements. So hindi ko po mabibigyan ng petsa yan dahil sa ngayon nga po kulang pat hindi pa namin ma-evaluate. Pero kung mabilisan naman po silang sumagot, maaari naman po tayo umabot. Kung sakali naman po na meron ng bakuna pero hindi pa po lumalabas ang EUA, hindi pa po maaaring gamitin. Opo. Kailangan pong hintayin yung EUA. Yusek, may ilan rin nagsasabi na dahil sa donasyon ng China na kalahating bilyong doses ng bakuna ay tila daw po mapepressure ang FDA na i-approve ang EUA ng mga China-made vaccine, lalo na daw po yung Sinovac. Ano pong masasabi nyo dito? Hindi po kasi related yung donation at saka ang EUA. Halimbawa po, nag-donate ang isang kumpanya ng bakuna na approved sa kanilang bansa, maaari po yun tanggapin ng Department of Health at maaari naggamitin at yung Department of Health po, bibigyan natin ng pahintulot na tanggapin yung donation na yun and they take responsibility for use. Pero hindi pa rin po tayo mag-i-issue ng EUA hanggang hindi po ito completely natapos po yung proseso. So kung meron man makakapasok, yung donation na gagamitin at tatanggapin po ng Department of Health. Pero yung po mga o-orderin, bibilhin, babayaran, hindi po maaari yun hanggang hindi lumabas ng EUA. Hindi po equal yung pagtanggap ng donation sa pag-approve po ng emergency use authorization. Opo, Yusek, naniniwala rin si Senator Grace po na pwede daw pong bumili sa 21 days ang application stage ng isang bakuna. Posible po ba ito? Well, pwedeng bumili sa less than 21 days kung talagang marami na siyang EUA galing sa mga stringent regulatory authority. No? Ibig sabihin yung mga WHO, US FDA,
UK, Canada, Singapore, ganyan, Korea, mapapabilis. At kung mabilis din silang mag-submit, kompleto agad at sasagot sila. Talagang yung laman naman po ang yun lang ang nagiging delay kapag mabagal silang sumagot at mabagal silang makapagsumite. So far naman po ito mga kumpanyang nag-a-apply sa atin, wala naman po nagrereklamo na mabagal ang proseso ng FDA. Dahil alam naman nilang basta po nag-submit sila, na-evaluate po natin agad ito sa tamang oras. Opo. May panukala po si Department of Health Undersecretary Cabutahe na gamitin daw po yung mga pharmacies at maging yung mga midwife po na sa gagawing mass vaccination against COVID-19. And ayon din po kayo sa Cabutahe, pag-uusapan daw po ito kasama ang inyong ahensya. Maaari po ba ito sa panukalang ito, Yusek? Oo, Yusek Rocky. Unang-una talaga ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga pharmacist, allowed yan by law na mag-administer ng mga vaccination. Dahil talaga pong trained yan at saka mga lisensyado po yan. Ngayon ang DOH, pwede rin naman po mag-designate pa ng ibang health workers na tumulong sa pagbabakuna. Basta po syempre meron silang supervision, tapos po merong responsible person, at kailangan din po sila ay ite-train po doon sa tamang pagbabakuna at pag-administer po ng mga bakuna ito. Opo. Yusek, bigyan daan lang natin yung tanong na ating mga kasamahan sa media mula kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror with several pharmaceutical companies applying for EUA. When can we expect to have the vaccines? Specifically, ano daw pong buwan? Well, ang pinatrabaho po talaga ng Secretary Galvez dyan as early as possible by February or March. So yung pong EUA, kasi first step lamang naman po yung requirement lang para magamit dito. Marami pa po kasing ibang factors like yung procurement, yung preparation po ng ating mga storage facilities and rollout. At syempre po yung supply sa merkado. Pero ginagawa po ng pamahalaan lahat na magawa nila para by next month o hanggang Marso ay dumating na po mag-umpisa na ang bakuna. Opo, tanong naman ni Red Mendoza ng Manila Times, if ever po na natuklasan ng isang bakuna ay may adverse reaction sa ibang bansa, pero naaprubahan na daw po yung EUA dito sa Pilipinas, may instance po ba na maaaring bawiin ang EUA? At anytime po, maaaring bawiin ang EUA. So kapag ang hirapan po dahil hindi naman po ito talaga registration. So anytime po that we get new data, katulad nga po na sinabi ko, itong sa allergy or sa elderly, we can always incorporate it in the EUA and revise the conditions for use. Pagkatapos po noon, at pag meron po talaga tayong safety concern na makikita sa ibang bansa or dito lang sa atin, the FDA can revoke the EUA at any time. Opo, pero Yusek, yung pong Pfizer, nabigyan natin ng EUA at may report po sa Norway. So paano po ang mangyayari dito, Yusek? So magkakaroon po ng guidance. Halimbawa po, bago po mag-roll out, sa ngayon kasama na po sa guidance natin yung sa allergies. Pag may pagbabakuna, kailangan sa lugar na kayang manggamot at mag-care for patients kung meron o magkaroon ng severe allergy. So kapag napatunayan na po yung factors na naging kasama doon sa pagkamatay nga ng ibang pasyente sa Norway, then magiging kasama po yun sa advisory. Maaaring ipagbawal natin ang paggamit nito sa mga sobrang matatanda at doon sa mga frail or marami pong sakit. Opo. Ang second question po ni Red Mendoza na Manila Times, may iba po bang mga vaccine manufacturer ang nag-a-apply ng EUA or napasahan na ng application for trials? Well, yung trials po, lahat po nang nag-apply ng clinical trials sa FDA, na-approve na po yan. So I would presume nag-uumpisa na po yan. Yan po si Janssen ng Johnson & Johnson, yung po Clover Pharmaceutical, tsaka po yung Sinovac, meron din po silang clinical trial dito. Yung mga EUA, wala pa pong nadagdag na mga application, pero marami na po ang nagtanong. Kasunod po nitong after po kasi ng Sinovac, wala pa nag-apply na bago. Pero nagtanong na po rin sa atin ang Moderna, yung Pumbara Institute, at saka yung Serum Institute of India. At mukha naman pong interesado na rin silang mag-file ng application pending completion po ng kanilang mga requirements. Opo, ang third question po niya, may mga nagpasa na rin po ba sa FDA ng mga application sa mga alternative COVID tests tulad po ng regions para sa saliva test at mga home testing kits for evaluation? Yung pong home testing kit, hindi ko lang po alam kung meron na nag-submit sa amin. Alam ko po yung isang company na naggagawa ng RT-PCR test kit ay nag-apply na po for the expansion. Yung isama po yung saliva.
Pero parang ang alam ko po kahapon, meron lamang sa kanilang mga application form na kailangan i-fill up at i-submit and it will be evaluated. Opo, so kailan po inaasahan daw po lalabas yung resulta ng pag-aaral ng FDA dito sa pag-test po using saliva? Well, usually naman po a few days lamang po ang sa mga test kit po natin, a few days lamang. So kung ma-file po nila yung official application today, I would think po mga ilan, 2-3 araw ay madidesisyonan na yan ng ating center for ito pong center po natin for medical devices. Opo, tanong naman ni John Punsalan ng ABS-CBN Online, nakapagpasa na ba ng dagdag dokumento daw po yung Gamaleya at Sinovac? Nagsimula na ba yung opisyal na review sa kanilang applications? Yung Gamaleya po, nakapag-submit na po sila ng kanilang phase 3 results. So, nag-umpisa na po yung review ng kanilang application. Pag naman po may kulang pang mga dokumento na pertaining, for example, to the product and the manufacturing, kailangan po yun makumpleto before maglabas ng decision ng FDA. Pero yung evaluation po, officially nag-umpisa na po yan. Yung sa Sinovac, hindi pa po nila nasubmit yung kanilang phase 3 trial results. So, hindi pa po nag-umpisa officially yung kanilang pong evaluation. Opo, may iba pa bang kumpanya daw po nag-a-apply para sa EUA? Well, sa ngayon po wala pa, pero ang ina-expect nga po natin, ito pong mga ibang kumpanya katulad ng Moderna, ito pong sa Serum Institute of India, Bharat Technologies, palagay po natin malapit na rin po silang mag-apply dahil nagtatanong na rin po sila. Opo, may follow-up question si John Punsalan, maging si Mark Fetalco ng PTV tungkol dun sa Pfizer pa rin. Ano daw po ang sabi ng Pfizer patungkol sa report mula sa Norway? Magpapasaba sila ng report sa FDA tulad ng sinabi ng Department of Health? Opo, required po silang mag-pass ng any information, any new information on the product regularly to FDA. So far, ang alam po natin is doon po sa Norway, dati ang namamatay po kasi talaga every week is mga 400 na very elderly. Kaya ang ginawa po ng bansa nila talaga pong pinagsasaksakan ng bakuna. Itong matatanda po na mga nakatira sa mga nursing homes, some of them are very ill, very frail, at yung iba terminally ill. So, ang tinitingnan po baka po talagang mahihina yung katawan at yung mga mild adverse events po hindi kayanin ng masyadong matatanda. So ito po ang nakikita nating direksyon na possibly magkakaroon po tayo ng guidelines that will limit the use of the vaccine in very old and very sickly or very frail individuals. Opo, tanong naman ni Joseph Morong ng GMA7 ng GMA News, are there any preferential treatment to Sinovac's application for EUA? Well, sa amin po wala, no? We don't even start officially our evaluation until the clinical trial phase 3 results are seen, no? Kasi dito po talaga yung interim report ng phase 3, ito talaga yung pinagbabasihan natin doon sa parte ng safety and efficacy. And without it, talaga pong hindi natin siya kayang i-evaluate. So hihintayin po natin yan, katulad po ng lahat ng iba na nag-a-apply sa atin, tsaka lang po inuumpisahan kapag nandyan na yung datos na maaari talaga natin i-evaluate. Opo, what data daw po do we have as far as Sinopharm, Sinovac, and Sino applications are concerned, if there are, and what's going to happen if they cannot meet FDA standards? Well, yung Sinovac po, yun nga po sabi ko, ang pinadala sa atin phase 1, phase 2 trials pa lamang nila at wala pa po yung phase 3. Pero talaga po sila nag-file na ng application kasama po ng ibang papeles. May kulang na lang. Ang Sinopharm po, wala pa po talagang application sa atin. No? So there's nothing for us to evaluate. Nagbigay naman na rin po tayo sa kanilang sa mga DFA para sa mga embassy natin ng mga requirements para kung meron pong mag-apply. Pero so far, hindi pa rin naman po sila nag-a-apply sa atin. Opo, may clarification po si Joseph Morong ng GMA7 tungkol dun sa donation. Tatanggapin ba daw po ng Department of Health and DOH can use without FDA approval? Ang Department of Health po, maaari po siyang tumanggap ng mga gamot na hindi pa po rehistrado dito sa atin. Sa Bayanihan Act din po nakalagay yun na pwede tayong tumanggap ng mga gamot na registered sa home country, tapos kahit hindi registered dito sa atin. Basta of course, it will be used under the supervision of the Department of Health. Pero decision po nila yon kung tatanggapin nila at gagamitin nila.
Opo, Yusek Eric, ngayong linggo po marami po kayong ipinalabas na notice sa publiko tungkol sa mga hindi otorisadong face mask. Ano pong brand ito at may nadagdag pa ba sa mga pinagbawal ninyo at bakit hindi ito dapat tangkilikin? Well, halos araw-araw po may nadadagdag dun sa ating listahan. Kung titingnan po nyo, yung mga mask na nakasama dun sa aming mga advisory, ito po yung mga mask na nagkiklaim ng medical grade sila, or meron pa po, makikita nyo, makiklaim ng N95 sila, or may 99% filtration rate sila. Kapag po kasi medical grade or for medical use ang mask, kailangan po yan irehistro sa FDA as a medical device at kailangan pumasa po yan sa standards na dumaan siya sa tamang testing. Yung mga mask po na mga for everyday use, hindi po yan nire-rehistro sa FDA. So yun mga yun po, hindi naman namin po yan pinakikialaman at hindi naman po natin yan sinasama sa mga advisory. Pero once it's a medical grade and medical use mask, it has to be registered. So kung meron po kayong hospital, meron kayong clinic, at required po ang mga ganito, tingnan nyo po muna yung ating mga advisory bago po kayo bumili ng hospital ng supplies para sa inyong mga facilities dahil maaari pong hindi tested ang mga ito at hindi po sumusunod sa mga standards natin. Opo, pero Yusek, paano po yung mga homemade cloth-based face mask? Paano po ang gagawin na dito at ano po yung maipapayo ninyo sa mga, kasi siguro wala silang, sabihin na natin na ayaw nila na lagi na lang bumibili ng face mask, gusto nila na sila na yung gumawa para pwedeng laban. So ano po yung maipapayo ninyo dito? Ito po ba'y dapat pa dumaan sa inyong pagsusuri, lalo na may mga nagbebenta rin po kasi nito, ano po? Maaari talagang gamitin yon sa pang-araw-araw na gawain, lalo na kung hindi naman tayo healthcare worker, hindi naman tayo nag-aalaga ng may COVID. So hindi po kailangan dumaan yan sa FDA. Ang inano lang natin, advice natin, dapat multi-layer yung mask, lalo na kung cloth, mga 3 layers, at lalabahan nyo po regularly. So for masks for everyday use, do not have to be registered with the FDA. And they are very useful at makakatulong po sa inyo yan sa araw-araw na gawain ninyo, lalo na kung multi-layered siya. Ang nire-regulate lamang po namin yung mga mask na ginagamit po sa ospital, sa mga nag-aalaga ng may sakit, at lalong-lalo na po kung yung kahon mismo o yung labeling ng mask, nakiklaim po sila na medical grade sila. At hindi naman po ito napatunayan at hindi naman po na-test. Opo. Yusek, may pahabol lang na tanong si Joseph Morong ng GMA7. Kung pwedeng gamitin ng DOH ang donated vaccine na walang FDA approval, hindi ba delikado ito? Well, hindi po walang FDA approval kung tatali nila, ang gagamitin nila para yung approval ng home country. Kaya po very careful din naman ang DOH sa pagtanggap ng ganitong mga produkto kasi unregistered po ito, tinatanggap lang nila as donation and they take full responsibility of course for the product. So hindi naman po lahat ng donation tinatanggap ng Department of Health. But yes, they have to be very careful and they have to study it very closely kung tatanggapin po nila at gagamitin nila. Dahil mapupunta po talaga sa kanila ang responsibilidad. Okay. Mensahe na lamang po sa publiko, Yusek Eric Domingo. Kami naman po, alam ko po, inip na kayo, pero talagang ginagawa naman po natin lahat ng pagsasuri at lahat po ng tamang proseso bago po tayo magpayag na gumamit po ng bakuna dito sa atin at maiturok sa milyong-milyong Pilipino. Lahat po ng expert natin, sinisilip yan. At pag naman po na-approve na natin at binigyan natin authorization, continuous din po ang monitoring natin sa Pilipinas at sa buong mundo para po kung magkaroon tayo ng bagong impormasyon at mga pagbabago sa guidelines sa paggamit ng mga bakuna, mabilis din po tayo makaresponde at magawa rin po natin agad para po ma-maximize po talaga natin yung safety at saka efficacy ng mga bakuna nito. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. FDA Director General Eric Domingo, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Yusek Rocky. Okay.